Magandang araw po mga ka-5-9 and have a blessed day po sa ating lahat. So ang topic po natin ngayon is about po doon sa mga gustong lumipat ng kanilang mga area of responsibility. So ibig sabihin po mga security guard na gustong lumipat, may work na sila, and then gustong lumipat sa ibang agency. So wala pong problema doon. Sabi nga, pag meron tayong tinatawag na mga greenest pasture, so grab the opportunity. Pero dapat po natin isaalang-alang yung mga babanggitin ko. Kasi marami pong mga security personnel na pag nakalipat na nagsisisi na. Marami, hindi man sinasabi po yan, pero at the back of their mind, nanghihinayang sila bakit sila lumipat. Okay, i-consider natin syempre yung sweldo. Sabi nga, di ba, ang mga hayop man, ang mga alaga nating hayop, kung saan matataba ang damo, doon sila pumupunta. Sabihin po ang mga tao ganoon din. Kung nasaan yung opportunity, yung kanina will compensate sila, dapat lang syempre. Pero you have to consider itong mga sasabihin ko kasi nakakapanghinayang din na may mga tanim na sila sa kanilang pinanggalingan, so hindi na aanin nila ng tama ang umaanin ng iba. Okay, una po, lagi nating tandaan, wala yan sa sweldo kung gusto mong umasenso. Lagi natin tatandaan po yan, ha? Okay, so una i-consider po natin is kung lilipat tayo ng agency, survey natin. Kailangan syempre may background checking din po tayo sa agency na lilipatan natin. Kasi yung pinanggalingan nating agency, alam mo na lalo kung taon ka na dyan. Diba? 2 years, 3 years, 5 years, 10 years. So alam mo na yung kalidad ng agency kung nasaan ka. Diba? Kasi minsan po ang nagiging problema, it's not the agency per se. Tayo po yun. Lagi natin tatanda, ano yung nangyayari sa atin? Hindi yan sa mga kung saan tayo assign o saan tayo nakaano na agency. Dapat tingnan natin yung sarili natin. Kung talaga naman napasok doon sa standard mo na medyo ang agency hindi kayang i-provide yung kailangan mo na alam mo namang dapat na binibigay sa iyo, it's the right time. Pero tingnan mo din na ano po. So i-consider nyo una, survey nyo yung agency na pupuntahan nyo. Kasi maraming agency ngayon, hindi naman lahat, but napakadami pa rin na hindi sumusunod sa tamang rules and policy ng DOLE ang mga agency, especially sa compensation, especially sa iyong mga remittance. Ang compensation, yung mga sweldo, medyo may intindihan natin sa agency. Kasi bakit? Siyempre, nagbe-base sila sa contract. Hindi naman kikita naman ng agency kung ibibigay sa iyo lahat tapos sila pa na. Talaga pong nangyayari yan. Alam po ng mga matatagal na security personnel yan, ng mga officer, na kung ano yung kalakaran. Pero, siyempre, titingnan din natin kung okay naman, bakit naman hindi. Diba? Give and take. Paano namin nga. Okay, so, survey mo yung agency. Pag, siyempre, kung sa kalilipat, dapat pumunta ka pag nakita mo, na ganitong agency yung pangalan. Halimbawa, Security Agency A. So, hanap ka na mayroong mga security of, ito Security Asia. Doon siya sa agency na applyan ko. Magtanong ka, huwag mo pa sasabihin na nag-a-apply ka na dun sa agency nila. Kumbaga mag-survey ka muna. Sabi mo, sir, pwede bang mag-apply dun sa agency? Kasi dati rin ako security. Mukhang ano ba yung ano ng agency ninyo? Yan. Or, gamitin mo yung kaibigan mo. Kunyari, hindi ikaw card. Diba? Kasi yung kaibigan ko gusto kong i-apply So, parang nakita kang agency mo, okay, anong bang ano yan? Ganyan, ganito, ganyan, ganyan. So, sasabihin naman yung totoo niyan Naku, kayo sa agency namin na to, masyadong ganyan, ganyan, ganito yan. Huwag ka pa rin maniniwala. Okay, nakaano ka na isa, sabihin, kung hindi okay, isa, tanong ka uli. 2, 3, kung madami na hindi okay, huwag ka na pumunta sa agency na yan. Proven na yan. Diba? Lalo yung mga hindi naguhulog ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Naku po, mahalaga po ang SSS, mga PhilHealth, Pag-ibig, lalo yung SSS. Kasi pagtanda natin, pag nag-retiro tayo, paano yung pension natin? Diba? Kung hindi naguhulog. Tandaan po ninyo, sasabihin kasi ng iba, okay lang di kapatasan sa SSS, para buo ang sweldo, mali po yun. Kasi po, tayo sa SSS, times 2 po si agency. Kung halimbawa 500 ang kinakaltas sa iyo monthly sa iyong SSS contribution, times 2 sila. So 1,000 sila plus 500 mo, that is 1,500 ang mailalagay sa contribution mo. Kaya huwag kayong papayag na hindi kayo kakaltasan. Pag hindi nagkakaltas ng ang agency ng mga remittances, bogus po yan. Huwag kayong pumasok yan. Ha? Tinuturo ko po kung ano yung totoo, ano yung tama. Siyempre kailangan, pag meron tayong mga platform like sa YouTube, dapat yung totoo, be informative. Huwag tayo yung puro lang sa part ng trabaho, galing naman sa ganito. Gagaling po kayo pag nasa trabaho na basta't meron kayong plano and goal sa buhay. Tandaan po natin yan. Siyempre, para masustain yung goal natin, dapat naman kung saan tayo nandun, maging okay. Hindi ko sinasabi na kung hindi ka minom, hindi ka na maguro. Hindi po, mamaya po natin
topic yan. Pag na-survey nyo na, okay ang agency, then go. Diba? Yun lang naman po yun eh. Ngayon, isa pa. Okay yung agency. Tapos, alam mo kung sa kaya assign. Siyempre, may bakar ka dyan, natural. Asin ako sa ganito. I-survey mo din yung area kung sa kaya assign. Baka mamaya, okay ang agency pagdating sa detachment pala na yan, ganito, ganyan pala kalakaran. Tingnan mo din. You must compute. Okay, diyan papasok, magkukompute ka na. Doon ako ma-assign sa ganito. Halimbawa, ganitong lugar. Teka lang, ang transport, sabi nga, number can't lie. Diba? You have to compute. Ang transportation, minimum. Sige, minimum. Okay, sabi mo, 1,000 na isang araw mo kung 12 hours ka. Diba? Okay. Tapos, i-computein mo ngayon. Mamamasahe ka, saan yung layo ng bahay na inuupahan mo o ng bahay mo. Tignan mo. Tapos, yung location, syempre, tignan mo, baka mamaya, ang drop-off point lang ng mga sakyan dito lang, tapos magta-tricycle ka pa or something, o kundi man lalakad ka, o kundi man dapat private, mag-grab ka or magta-taxi ka kasi hindi pwede yung mga passenger. Tingnan nyo din po yun. Kasi baka may 1,000 nga, ang nagastos mo sa pamasahe mo 400, magkano lang natira sa'yo? Diba? Baka in parang 400, 600 na lang, din ka pa ng minimum earner na 610 ng 8 oras. Kaya tingnan nyo po yun. Huwag kayo, okay, ito sa amin, minimum, ganito, ganyan. Huwag agad po kayong kakagat sa ganun. Tingnan nyo muna, aralin ninyo. Okay, so, kung nakita mo sa transpo, medyo talo ka, huwag ka nang tumuloy. Pag okay naman, okay, pasok ako sa transpo, pwede. Siyempre, kunyari, ang transpo mo lang is 50 pesos, dinero ka pa 950. Diba? Ngayon, yung lifestyle, tingnan mo din. Baka mamaya ang mamahal ng pagkain dyan, lalo pag napunta ka dun sa mga established na mga lugar, like Ayala, BGC, Ortigas, ang mamahal ng pagkain, walang turo-turo na pagkain, talaga namang ang pinakamaliit na order is 70 pesos, 80 pesos, isang ulam lang, ang kanin 20, kakapiranggo. Tingnan din natin, baka may sa pagkain mo pa. Siyempre, kailangan din natin is yung pagkain. At parang sabi nga, hindi ka naman nagtatrabaho, kakain ka, tama naman. Siyempre kung nagtatrabaho ka na, gusto mo rin makatibig kayo na hindi naman ako compromise yung health mo sa pagtitibig. Ano ibig sabihin po doon? Ang magagas mo sa pagkain, 300, isang kainan lang. O 200, teka lang, so mag-compute ka, talo ako dito, ang mahal na ng pamasahe, mahal na pagkain, huwag ka nang tulong. Okay, kung okay naman sa ganong sitwasyon na okay yung iyong transpo plus yung lifestyle dun sa pagkain, okay. And then, tingnan mo din yung area of responsibility. Ano ba tong area of responsibility na ano? Condominium, residential ba yan or commercial? Pag residential, syempre, medyo samot-sari po yan pag mga condominium na residential. Sobrang pressure po yan dahil nga po, syempre, iba't ibang tao, mga attitude, andyan na, isang maliit lang na unit ang pag-aari, akala mo kanya na yung buong building, kung makademand, makapag-violate ng rules sa mga policy, kailangan po yung maximum tolerance po dyan, sobrang lawak. Lalo't pagkaharap ng mga lalo yung mga hindi naman po lahat, pero most sa residential po talaga, sobrang hirap i-handle po yan. Kasi nakahawak na rin po ako ng residential, na mga high-rise condominium, medyo talagang kailangan na andun yung sobrang yung maximum tolerance mo, lalo pag officer ka. Yung decision making mo, kailangan po dyan talagang medyo accurate ka dyan. Okay. So, pag okay naman sa yung area of responsibility, okay, walang problema yan. Ngayon, ito yung magiging point of view dyan. Sige, kung okay ang lilipatan mo, walang problema. Sabi nga, kahit saan ka naman pumunta, kung bulag ka sa pera, walang mangyayari pa din. Ang tingnan po kasi natin dyan, nakakapag-save ba ako? It is not how the money you make, it is how you money you save. Nakakapag-save ka ba? Despite minimum ka, di ba? O kung hindi, ano pa't gagawin mo dyan? Para ka lang natapos ang buong karera ng pagsisecurity personnel mo or empleyado mo na wala kang nahihita. Tingnan po kasi natin, kailangan po kasi anhin natin yung sarili natin. Iyon kasi ang kulang sa mga security personnel nakikita ko po. Kaya tinuturo ko sa inyo in how to invest and how to save kasi hindi habang buhay po nasa ganito tayo ang trabaho. Aalis at aalis tayo. Kaya pagalingin nyo yung sarili. Hindi ko sinasabing pabayaan yung trabaho. Ang ibig sabihin po is pagbutihin mo yung trabaho mo, yan ang gamitin mo para makapag-build ka ng sarili mong income na madagdagan pa, na makapag-invest ka. Kasi pag sinabing investment, ang iisipin ng mga empleyado, lalo guard, scam. Naku, mali, pag-aralan niyo pong maigi. Diba? Ang dami pong pwede kayong mag-invest, nakikita kayo despite nagtatrabaho kayo. Huwag kayong papayag na isa lang ang income ninyo, yung sweldo nyo lang, wala pong mangyayari sa inyo yan.
marami na po akong tinuturuan ng mga security personnel ko na kung minsan ini-ignore nila pero alam nila na tama naman yung sinasabi natin. So kung ini-ignore, walang problema kasi ang aim ko dito makatulong tayo, hindi lang puro trabaho. Kaya pagalingin yung trabaho, kaya tinuturuan ko sila paano kayong mag-memorize ang 11 para pag nag-apply kayong mabilis. Kung talagang kailangan ninyong pumunta doon sa mga standard na minimum na makakaipon kayo. Pero kung sa nilalagyan nyo ngayon nakakaipon kayo, tanongin nyo yung iba, minimum, malalaki ng ano nila, diba? Pag 12 hours, 1,000 plus sa gabi. So, tapos tanongin mo, magkano ipon mo? Wala nga eh. Wala akong naiipon kasi ganito, loan dito, loan doon, taga London pala. Dito utang dito, sanla ng ATM, sanla doon, diba? Samantalang isipin mo ako, hindi ako minimum. Pero ang laki na ng savings ko, nakakapag-invest pa ako, mamili ka doon. Kaya nga wala po yan doon sa agency. Sabi ito, magandang agency ito, malaki ito. Wala pong problema even. Talagang malalaki ang agency. Meron na sa buhay yan. Kaya lang ang tingnan natin, hindi po pwede na sabi mo na, dito ako sa agency na to, aasenso ako dito. Kahit anong laki ng agency, anong lane, walang bearing po yan. Depende pa rin sa iyo yan. Kung gusto mo makaipon, nagsisimula sa iyo at gusto mong umangat. Hindi kung saan ka pupunta. Kasi paglipat po tayo ng lipat na wala kang pinagaanuhan na paano mo iguguro yung sarili mo kung nasaan ka, magkakaproblema po. Parang tanim yan eh, na itinanim mo dito, inilipat nung nagtanim kung saan hanggang sa namatay na yung halaman. Kasi nga, naninibago, hindi na-adapt yung kanyang surroundings. So, ganun din tayo. Kasi pag napunta tayo doon, nagkamali ka kasi hindi na maganda, na iba na naman, napulilyaso ka, tanggal, lipat ka na naman. Diba? So, kinakailangan po, mga ilang buwan, hindi yung 2 buwan pa lang umalis na agad. Hindi ka pa nga nakakatagal eh. Umayaw pa na agad. Tingnan mo muna. Kailangan mga at least 6 months na pag-aaral mo din. Kung hindi man talaga nag-grow ka, yung experience ang hanapin mo na matuto pa. Lalo pag napunta kayo sa officer na nagtuturo, kasi ang iba dyan, pag tinuturuan, nagagalit pa. Ang gagawin, magre-resign, aalis, hindi nag-iisip na bakit pa ginagawa sa amin ng officer to na kapag kami may sinabi namin may sakit eh, kailangan pa namin ng back to work ng medical. Abay, natural po. Ay kung sakaling may mangyari sa inyo doon sa detachment, nag-declare ka na may sakit, alam din ng agency nyo na may sakit ka, tapos wala kang fit to work, pina-duty ka ng officer mo, na wala man lang info ang agency mo, sino magsasuffer nun? Natural yung officer. Kasi sasabihin ng agency, alam mo may sakit yan, pina-duty mo, walang fit to work. Sasabihin ng guard, sir, okay na ako, hindi ka po doktor na magsabing okay ka, pa-check up ka. So dapat ganun. Ang aim ng mga officer is pahalagahan kayo, ingatan kayo. Kaya ang iba dyan gagawin na lilipat, ay mag-resign ako, kuha ng resignation. Huwag naman po ganun. Kasi unang-una, hindi po tayo pwede magmalaki sa mga client natin. Mayayaman yung client natin, kahit 2,000, 3,000 bawat isang kayang magbayad niya. Isayin yung tanin mo na dahil lang sa ganun, hindi mo naging ano lang sa isip mo, umalis ka na. So magsisimula ka na naman ngayon. So, ilang araw ka mawawala ng trabaho? 3 days, 4 days, 10 days? Baka mahina niya, 1 month pa. Imagine mo kung isang buwan mawala sa'yo. Unless yayamanin tayo, wala namang problema kung may ipon. Diba? Kung may emergency fund. Eh kung may ipon ka nga naka-invest, na paano na? Magagastos yung ipon mo dahil wala kang emergency fund na magagamit mo supposed to be. Diba? So, yun po. Kaya pahalagahan natin kung nasaan tayo. Kasi kung taon ka na dyan, mag-iisang taon ka na, alam ko gusto mo na dyan eh. Kaya lang, ang iba kasi inagamit yung pride, bata pa ako, kasi dahil pa ako ma-applyan. Eh, hindi mo alam kung saan ka pupunta, yung in-apply mo pala, sobrang napakamabusisi. Kailangan ganito, kailangan meron ka 72 units, kailangan meron kang at least bachelor degree ka. Paano kung nasa high school graduate ka, hindi ka akamadon, paano na? Diba? So, dapat kung ano yung meron tayo, pahalagahan natin. Ngayon, kung talagang sa atin lumipat, huwag naman tayong basta-basta aalis ng gano'n. Kailangan magkaroon tayo ng respeto pa rin sa agency na tinanggap tayo ng maayos. Umalis naman tayo ng maayos. Kasi nakita lang dito sa amin, malaki din ano dito, ganito, ganyan. Iyon, barkada style. Kasi barkada, napunta yung tropa doon. Ayun. Sabi ko, pag naubusan din kayo ng mga pera, magkanya-kanya din kayo sa buhay. Ibig sabihin ko lang, kung talaga andun yung maganda yung camaraderie, ibig sabihin, ang ganda ng rapport. Oh, bali, maganda rito, medyo ano rito, ganito, okay ka ba? Hindi, okay na ako rito. At least kahit naandyan ka, pwede naman tayong gumimik. Pag ano, text lang tayo. Diba, kung talaga maganda na yung bonding ninyo, wala namang problema doon. So, tsaka huwag kayo nakikinig sa sinasabi ng iba. Dapat, tingnan nyo muna, ano yung ikabubuti ninyo. Last, call din kayo sa officer ninyo. Kung may problema, laging connect sa officer ninyo. Hindi yung papabayaan yung officer, iwanan nyo, bahala ka dyan, hindi ako pumasok, hindi na kita, may agency naman tayo, doon ako hihingi sa mga inspector natin.
due respect sa mga inspector natin, sa may-ari ng agency, sa operation manager, tandaan po natin, yung officer nyo pa rin sa detachment ang magdi-decide kung anong performance meron ka. Diba? Lalo pag ang client, sabi ko na pabalikin ito, wala magagawang agency pag tinanggihan po tayo ng client. Lagi po natin sinasabi yan, lagi ko sinasabi sa mga guard din namin yan, ang agency, sabi ko nga, pag mabuti tayo kay client, na ang loyalty natin ng sobra kay client, di matuto ang agency kasi magtutuloy-tuloy ang kontrata, kumikita sila. Subukan mo na wala ang loyalty mo kay client. Sa agency lang tayo palagi, kahit palpakan na kay client. Kukunin ka na siya, ililipat ka sa iba. Pag ayaw ka ng client, so you are the product of the agency. Pag tinanggihan ka ng client, walang magagawang agency. Saan ka dadalhin ngayon ng agency? Masusweldo ka ba ng agency everyday na wala kang duty? I don't think so. Diba? So, kailangan kumita ang agency sa'yo, kayo product kayo. Ayaw ka kay client, anong klase ng product tayo? Kumbaga sa mangga, ay baka nabubulok na tayo ng mangga. Diba? Kaya pahalagahan po natin kung ano yung merong opportunity na dumarating sa kung may problema, wala laging tao, make it as an opportunity. Kasi makakapag-strike ka, dagdag income. Hindi ka na mapapahirapan ng officer mo, magpapahinay ka din. Kailangan ng tao eh. Kasi ang iba ginagawang oportunidad sa mali. Pag walang taka, hindi ako papapasukan mo ako ni sir niyan. Makaka-strike din ako, bawi ang aking absent. Gagawa ng paraan. Masakit, masama ang pakiramdam, masakit, alin ka, nag-iinit lang para, nag-inom lang. Walang problema doon. Talagang rights niyo yan. Pero, ano responsibilidad natin? Alam niyo walang tao, gagawa tayo ng ganyan. Tapos, pagkaya tayo napagsabihan, ang dami sinasabi, nagtatampo, mag-resign. So, mali po yun. Tandaan po natin, ang pinag-aano natin is yung trabaho, kung ano yung ating in-applyan. So, ganun po kaya kung lilipat, pag-isipan po natin yung mga sinasabi ko. Mag-compute po kayo. Number can't lie. Tingnan niyo kung nakakaipon ba kayo. Hindi. Kung dyan sa area ninyo na yan, kung nasaan man kayo, even hindi minimum, nakakaipon, nakakapag-invest ka, stay ka po dyan. Pero kung talaga gusto mong lumago at kailangan mong ganito, ay maganda naman talaga yung agency na pupuntahan mo or yung area of responsibility ko, ayun po, ang sa akin lang po pag-aralan nyo kasi walang reverse. Kapag nag-decide ka namin mga agency, na kapag nag-resign ka, hindi ka nakabiling bumalik sa kanila or it takes 1 year bago ka bumalik. Paano na po yun? Kasi iba niya, pag pinababalik agad, kaya ang agency hindi natin masisisi na hindi na tumatanggap ng mga nagre-resign, ginagawa lang nilang laruan ng agency. Madali lang bumalik dyan pagka ayoko nito, babalik ako dyan. So, kawawa naman sa agency. Huwag naman po tayo gano'n. Paano po? So, kung maganda at okay naman, pwede. Ang sa akin lang po, pag-isipan ninyo kung kayo lilipat, pag-aralan itong mga sinasabi ko. So po, maraming salamat. So I hope po nakatulong po yung vlog po natin na to. Since matagal tayo nakapag-vlog, medyo marami lang po tayong nasikaso, and God bless po sa ating lahat.